We are back and we are still listing down the top 10 ang pinaka-paboritong Vilma Santos movies. Coming in at number 5, Bata Bata Paano Ka Ginawa? Released in 1998 by Star Cinema under the direction of Chito Estronio, Bata Bata Paano Ka Ginawa is again based on the Palanca award-winning novel of Lualhati Bautista, which stars Vilma as a working mother who has to assert her role and identity in a male-dominated society. The first movie ni Vilma na ginawa after she won Mayor sa Lipa. Kumbaga, ito yung ano niya eh. Ito yung first project pagkatapos niyang pasukin yung politika. Ang original material nito ay nobela rin ng Lualhati Bautista. Ipinakita rin yung kahalagahan ng isang babae sa lipunan. Yung sa Broken Marriage, yun yung time na hindi pa masyadong pinag-uusapan ang feminismo sa lipunan natin, no? Pero dito sa Bata-Bata, kumbaga sana, ito na yung height. O dito na natin pinapakita na kapantay ng mga babae ang mga lalaki. No? At dito ay mahusay na naipakita ng pelikula. Sa pamamagitan ni Vilma Santos, yung nag-sympathize, nag-identify na naman sa kanya, itong mga manonood, karamihan ay mga babae. Kaya naging isang epektibong pelikula. Pues, asawa ko silang dalawa. In every scene, Ate V gives life to Leia, a frank and feminist mom who is not afraid to speak her mind. Kinukuha siya ng tatay niya, kinukuha ka ng tatay mo. Kayong bahala kung ano ibig niyo. A mother na may dalawang anak sa dalawang magkaibang lalaki. Very liberated yung mind niya eh. Mga na makakarinig tayo ng mga dialogue na kumbaga yung mga manang natin hindi kayang sikmurain eh. Yun. So makikita mo si Vilma nagde-deliver ng mga lines na yun tungkol sa sex, nag-i-initiate ng sex, dinidemonya yung madre. Kahit madre ka, tao ka rin naman ah. Nakakatuwa yung character. Kumbaga kakaibang Vilma yung nakita natin sa Bata-Bata Paano Ka Ginawa. Sa palagay ko, parang nag-take off si Chito Ronyo doon sa Broken Marriage dito sa Bata-Bata Paano Ka Ginawa. Byuda ka ba sa tatay ng una mong anak? Hindi mo. Nung araw, pagdating sa society, parang pagka nagkaroon ka ng anak sa iba o ibang tatay, napakasama mo ng babae. Wala. But at least sa Bata-Bata ipinakita kung ano ang karapatan ng isang babae. Hindi niya gustong mangyari sa buhay niya yon. Parang ako, si Leia Bustamante. But still, even if I have two sons with different fathers, I'm still proud of myself and I'm still very, very proud of my family. Do you have a favorite scene from the movie? I bet the answer is a resounding meron, meron, meron. Did I get it? Am I Vilmanian? Yeah, am I Vilmanian? Yeah. Siyempre, yung yung with Carlo Aquino, nagsasagutan sila. Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! Tapos, I remember yung na-hospital si Serena. Nadalilito siya doon sa dalawang lalaki sa buhay niya. Sino hindi nagdala sa'yo sa ospital? Huwag mo akong pagbibintangan na hindi ko ginawa, ha? Alam mo, Leia, ang tanga mo talaga. Ako yun. Ako yung hindi nagdala sa'yo sa ospital. Ah, talaga? Kahit kailan tanga ako. Tanga ako. Kaya nga kayo na pangasawa ko eh. On to our next entry, coming in at number 4, Pahiram ng Isang Umaga. Released in 1989 by Regal Films under the direction of National Artist for Film Ismael Bernal, Pahiram ng Isang Umaga is the story of Juliet, a single parent who is forced to deal with her most important life decisions after she is diagnosed with a terminal disease. Medyo silent movies. Hindi siya usual na na maingay na movie na maraming sagunan. Kasi here, Vilma plays a woman, career woman at the top of her game. Kumaga nasa peak ng kanyang career. Tapos diagnosed with a cancer. It's a love story kasi eh. It's a love story na eternal yung pag-ibig. Kaya ako siya nagustuhan. Ano yan, tama na? Nakaka-relate ang marami dito kasi hindi lang ito tungkol sa napipintong kamatayan na dapat mong harapin. Ito'y kwento ng struggle ng isang tao that, of course, you are never prepared or ready for death. Sinasabi lang natin yun. But when the moment comes, hindi ka naman ganun ka-prepare, di ba? You also have questions. You even question God. Why me?
Why not them? Kasi parang ito yung talagang nagtakal ng tema ng buhay at kamatayan. Parang napakasimpleng, di ba, yung isang babae na hardworking, tapos merong isang anak, pagkatapos malalaman niya na may taning na pala ang kanyang buhay. Sa lahat ng pinakamasakit, yung bang mahal mo, yung pala alam mo, iiwan mo rin. How is the movie different from the other Bernal-Vilma collaborations? Hindi siya yung usual na napapanood natin yung Vilma Santos na sisigawan. Kumbaga ito medyo mellow. Ito yung storya ng bravery, ng courage ng isang tao na she knew she was dying, but she never left any stone unturned to get everything settled before she would go. So naisaayos niya lahat. At dito sa Pahiram ng Isang Umaga, mismo si Ismael Bernal ang nagsabi na ito yung trabaho ng dalawang alagad ng sining, no, na bumubuo ng isang obra. Kung mamamatay rin lang ako, mamatay na ako ngayon, o bukas o sa linggo. Pero di ko kaya 8 buwan. All right, time to share with us your most favorite scenes from the movie. Eksena na nagpapaalam na siya at sinasabi niya doon sa kanyang best friend. Ang galing-galing ng eksenang yon. Ewan ko, pati ata yung pinakamatitigas na puso ng mga lalaki doon sa audience, umiiyak doon sa eksenang. Ito ang life insurance ko. Hawakan mo na rin yan. Gusto niya maging matapang, tapos yung kaibigan niya na naman na yun yung iyak ng iyak. Kasi nga, sa kanya binibilin pag namatay na, ito yung gagawin mo, makakalimutan. Yung sinusubukan niya maging tapa na hindi niya maiyak, hindi siya maiyak. Pero at the same time, nahihirapan siya. Isang memorable movie ko yan with Ismael Bernal. And I will na... Because ito rin po yung movie yata na hindi ko makakalimutan. Nakausap ko si Dina Bonnie. Nahangang-hanga si Dina, nasabi niya, isa raw sa pinakahanga-hangaan niya doon na eksena ko ay yung mamamatay na ako, nakasama ko si Eric Quezon. Yung nandun kami sa Iba Zambales, kasi mamamatay na raw ako, pati raw likod ko nag-a-acting. Bata-Bata Paano Ka Ginawa at number 5 and Pahiram ng Isang Umaga at number 4. Let's pause for a quick break, guys. When we return, we'll bring you the top 3 Vilma Santos movies. Promise. Don't go away. Ang Pinaka. We'll be right back.